Okay, good afternoon to 2B03, no? Welcome to our general chemistry class, which is an additional general education subject. So this subject is slated every Wednesday, 2:30 to 3:30, no? Actually, I'm waiting for some of your classmates to enter our online class kasi based on my records, which was downloaded 2 days ago from our LMS, there are 37 registered learners, no? So, currently, ilan pa lang? 20 pa lang tayo, no? I mean, kasama ako, 21. So, konti pa lang, no? More than, um, almost half pa yung kulang natin. But anyway, if you attended our online orientation few weeks and few days ago, no, 2 beses na tayo nag-orient. Sinabi ko na hindi natin tawag dito, hindi natin binibigyang parang point yung attendance, no? Pero kasi sa grading system, wala namang attendance, walang point yung attendance. Ang nakalagay lang doon ay exam, participation, discussion, activities, and assignment. Ano? And quiz, no? So wala yung attendance doon, pero saan papasok yung effort nyo na pumasok every day and mag-participate? So I have here, kaya alam ko na 37 kayo, no? Kita ba? Ayan. I have here parang a dirty class record wherein every time na magpa-participate kayo, may nakatara dyan na tinatarahan ko kayo kung kayo ba ay nagbasa o kayo ay nag-recite. And sa recite, ang tara ko ay yung mga tamang recitation. Okay? So, yun po yung ano natin. Yun po yung magiging perks ng mga uma-attend ng ating online class. And aside from that, mas magiging malinaw kung ano yung mangyayari or ano yung mga kailangan sagutin sa LMS. Okay? So, once again, welcome to our online class. So, we will be with each other until January 2024, and I hope 2B03 is maging maayos ang ating relationship, no? I mean, magtuturo ako sa abot ng aking makakaya, and kayo naman ay makikinig, magpa-participate, especially sa mga activities na nasa LMS natin kasi we are in a blended learning situation. I mean, distance learning talaga. And yun lang yung way ko to somehow gauge ano yung natutunan nyo sa lesson. Yung scores na makukuha nyo from the activities given. Okay? So, tulad ngayon, after this class, you can start answering the quiz sa baba po nung lesson na to, no? Sa LMS natin, kung nakikita nyo yung LMS, paki-type nga po, type 1 kung nakikita nyo po yung, or na-access nyo na po yung LMS natin. Type 1, okay, thank you, Donald, Richard, Ryan, sige. So, almost all of you, sana, no, na-access na, probably lahat na nandito na-access na kasi nakita nyo na yung bago nating link, no? Yung link natin, kung naalala nyo nung sinabi ko about the permanent link, hindi na po natin gagamitin yung permanent link, no? Last semester, ang practice namin, probably practice rin ng ibang teacher, ibang instructors nyo sa PCCR, is they have this permanent link na yun na ang link for the entire semester. But last week lang, we were instructed by the administration of PCCR na we should generate new links every week, no? So ibig sabihin, kailangan nating mag-generate ng bagong link, and every week may bagong link ng Gmeet na papasukan natin. So for this time, we have Synchronous 1 kasi week 1. First online class, Synchronous 1. So sa week 2, Synchronous 2, week 3, Synchronous 3, hanggang week 16, Synchronous 16. Yan. So doon lang tayo pupunta, or doon lang tayo pupunta every time na papasok tayo ng online class, no? So going back dun sa isang activity after po ng lesson, meron na pong quiz tayo which is 10 items, no? Yung quiz na yun ay 10 items with
multiple choice po yun, and makinig lang kayo ng presentation natin, basahin mabuti ang presentation at unawain para masagutan nyo po yung nandoon sa ating sa ating tawag dito, sa ating LMS, no? Yun ay one try lamang. Hindi katulad nung kung nabanggit ko na rin sa inyo, yung ating assignment ay many tries, no? Unlimited tries. Kung gusto mong i-perfect after 10 tries, di i-perfect mo siya, no? And ang maganda dito, sasabihin ko na rin sa inyo para doon sa mga hindi naka-attend ng ating orientation, yung binibigay ko po sa quiz and sa assignment na mga multiple choice type of questions, makikita nyo po siya sa exam, no? So, tataas na probably yung engagement natin kasi may pupuntahan yung nakita nyong mga questions sa quiz at assignment sa makikita nyong questions sa exam. So, yon. Okay, if you have no questions, then we will move on with the introduction of our class, or sorry, of our subject matter. No, our subject is general chemistry. No, with focus on organic chemistry. So this is an additional general education subject. Kaya siya ADGE. No, if babasa niyo yung banner natin sa labas ng klase, parang card, no, class card natin sa labas sa dashboard nyo, nakalagay doon ADGE. That means Additional General Education Subject. Kasi organic chemistry has something to do with your chosen course, no, which is criminology, no. Later, makikita natin yung konting pahapyaw, ano ba ang nagagawa ni Organic Chem kay criminology. Okay? So, yan, naka-open cam ako ngayon, but for the next few sessions, no, sa mga next week or these coming weeks, hindi na po ako very limited na ang ating pag-open. Ito po ay para makita lang rin ako ng mga kaklase nyo na hindi ako nakita last time. Okay? So, para rin po matipid sa bandwidth natin pareho, no, mas malakas na nakakaing data kapag may image na nade-deliver papunta sa mga screens nyo, no? So, yun yung reason doon. Okay? So, let's proceed. At the end of this lesson, these are the things that you should be, that you should learn, no? First, at least recall and discuss concepts in general chemistry. Why recall? Kasi some of the things that will be studied here was already discussed when you were in grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, and grade 11. Probably wala ng grade 12 kung wala nag-STEM sa inyo. Kasi sa grade 11, nandun ang Earth and Life and Physical Science. No, so, pwede ka kayong singilin. What do you mean, sir, singilin? Kala ko ba walang, no collection policy dito, sir? Singilin in a way na dapat yung isang bagay na natutunan nyo nung grade 7 pa at ni-reiterate sa'yo ng 8, 9, 10, dapat alam nyo siya. Like ano ang definition ng atom? Ano nga ba, patay tayo dyan. Hindi ko, di ba? Like, ano ang definition ng matter? Ano ang pagkakaiba ni atom sa molecule? Yung mga ganong basic na ideas or concepts in science, dapat alam nyo siya. Okay? Kasi, naituro yan sa inyo noong grade 7 hanggang grade 10 kayo. Grade 11 and grade 11. Kasi meron pa kayong core subjects doon in science. Okay, so identify and define the different branches of chemistry. Appreciate the application of chemistry to criminology. Okay, so yan po yung mga bibigyan natin ng focus for this hour, no? So now, I would like to call, sino ba? Ashley? Nandiyan ka ba, Ashley? Yes po. Yun. Si Ashley Nicole Hapa, will you please read the meaning of alchemy and the meaning of chemistry? Yes, sir. Chemistry. Alchemy, chemia, or alchemia. Science that deals with the properties, composition, structure of substances,
the transformation they undergo, and the energy that is released or absorbed during the processes. Okay. Miss Hapa, would you like to say something about what you've read? Kahit Tagalog. May gusto ka bang sabihin? May gusto ka bang i-comment? Wala, sir. Wala? Ah, grabe naman. Suplada sa personal. Okay, wala raw siyang gustong i-comment. Sige. Anyone who wants to say something about the definition of chemistry bago ako magsalita ng mga marami-raming bagay? Ooh, Christopher has something to say. Go ahead, Christopher. Sorry sir, napindot lang po. Ay, oh. Paasa ka ha, Christopher. Okay, sige, ako na. Game na yan. Okay, so unahin muna natin si alchemy, no? Bakit are you familiar with alchemy? Please give me a thumbs up nga. Give me a thumbs up kapag familiar kayo sa alchemy. Ayan, si Ashley familiar, no? Tanungin kita, Ashley, saan mo narinig yung term na alchemy? Sir, parang na-topic siya pero hindi po nag-focus din yung topic. Oo. Nabanggit lang po yung teacher namin, sir. Kasi 9, sir, or 8. okay. So, kung familiar kayo doon sa Full Metal Alchemist na anime, ako pa ay mahilig sa anime, no? And yung scientific principle behind that anime is good, no? And it's rooted on the idea of alchemy. Well, ito siya. Bakit nakalagay si alchemy dyan? Si alchemy, yung sinasabing knowledge or body of knowledge before chemistry. Ang tawag sa kanya ay proto-science ni chemistry. Ang ibig sabihin ng proto-science, siya muna yung body of knowledge before magkaroon ng mas scientifically correct na body of knowledge, which is chemistry. So before chemistry was born, there was an alchemy. Okay? So kagaya dun sa astronomy, no? 'Di ba, we know that astronomy is the study of heavenly bodies, no? Study of planets, study of comets, meteors, meteorites, asteroids. That's astronomy. Now, bago ang astronomy, may proto-science siya, no? Are you familiar with what I'm talking about? Ano kaya yung proto-science ni astronomy? It starts with letter A. Next is letter S. Yan na yung first syllable. Nandiyan ba kayo? Yes, Mr. Lacson. Sir, ano na ulit yun, sir? Proto-science ng ano? Astronomy? Proto-science ni astronomy. Hindi po ako sure sa answer ko, sir. Sige. Ano? Ano po, sir? Astrology? Yes, very good. No? Ayos. Ano apelido ni, what's your last name? Jeffrey? Lacson po. Lacson po, sir. Yeah, Mr. Lacson. Correct. That's correct, no? Naka-tsempo si Mr. Lacson. Very good. So, I'm talking about astrology. Bakit siya proto-science? Sige, Mr. Lacson, para makompleto itong recitation mo, would you like to say something about astrology? Ano yung astrology? Saan natin siya nakikita, naririnig? Wala po akong ano, sir, eh. Yeah, Mr. Okay, thank you. Sige, okay, that's okay, Mr. Lacson. Mr. Sikop? Based on my own ideas lang po yung celestial body po ba, sir? Sa astrology po. What about celestial body? Bibigyan kita ng isang celestial body. Okay, Sun, that's a celestial body. Jupiter, that's a celestial body. Anong about sa celestial body? Okay. Si astrology,
Maraming mga nagtaas ng kamay kanina eh, no? They wanted to participate na wala. Yun, si Miss Bautista. Go ahead, Miss Bautista. Try lang, sir. Astrology po, which is the relationship of man to the cosmos, which is universe, and to the exploit that relationship to his benefits. Okay, ganito yan, no? Eunice, ilan ka pinanganak? 2002 po. Okay, bigay mo sa akin yung month. December 28. December 28, Capricorn ka ba? Yes po. Yun, di ba? Alam ko, di ba? Kasi ako December 7, Sagittarius. And I'm talking about the zodiac signs, no? Yan. Mr. Huerto. Yan. So, what is my point in discussing astrology? Bago tayo magkaroon ng idea about astronomy, merong paniniwala ang mga tao na somehow these stars, no, the movement of the stars, the movement of celestial bodies are somehow connected to the decisions of people, success nila in life, yung romance nila, yung career, di ba? Sa love, sa profession, sa career, sa family, no, sa personality. Like pag sinabing Sagittarius ka, kwela ka, minsan matalino ka, ganyan, something like that, no? Kapag Taurus ka, matigas ang ulo mo, those things, no? So wala siya kasing scientific basis, kaya hindi siya na-establish as real science. So ang real science dito na pinag-usapan natin ay astronomy. Ganun rin si alchemy, hindi siya na-establish na real science, but there are processes in alchemy na nakuha ni chemistry. I mean, minana niya from alchemy. And without alchemy, hindi ma-establish si chemistry. Ganun din, without astrology, hindi ma-establish si astronomy. So, thanks to this proto-science, kaya meron tayong organized body of knowledge known as chemistry. Now, ano yung pinamana? Ano yung pinamanang proseso? No, I'm talking about distillation. Di ba? Wilkins, Absolute, di ba? Yung mga tubig na yan ay mahal, no? Mahal yan. Baka sabihin mo, sir, beet water mas mahal. Syempre, may electrolytes na yun. But yung mga pure water like Absolute and Wilkins, distilled sila. Kaya sila mas mahal doon sa mga simpleng purified water na SM Bonus, Summit, ano pa ba yung mga tubig na na mga hindi naman distilled. Now, kasi yung proseso ng distillation, I hope ma-discuss natin siya sa mga susunod na meeting. Mas mahirap or mas marami siyang ginagawa kaysa doon sa pinupurify lang. No, so yun ang isa sa mga pinamana ni alchemy. And si alchemy, galing siya sa term na kimia or alchemia, which translates, that came from transformation of matter later yan, no? That came from Egyptian term which means black magic. Diba? So, black magic or black art kasi parang mga karunungang lihim yung mga gusto nilang mangyari dito. Kasi sa tatlo, tingnan nyo yung tatlong gusto nilang mangyari. Una, they wanted to transform matter into gold. Lahat ng matter na magkaroon sila ng tinatawag na philosopher's stone na makakapag-transfer ng maraming matter into gold. Kasi for them, gold is the most essential and most precious metal. Ikalawa, hanapin ang fountain of youth. Pag nakita nila na yung fountain of youth, edi ma-achieve nila yung immortality. Ano lang mangyari? Ikatlo, magkaroon ng cure sa lahat ng klase ng disease. Yung tinatawag nilang substance known as panacea. So these are actually mga out of this world na goal ng mga alchemists, no? Let us call Peter. Peter, do you want to say something? Napindot lang. That's elixir of life. Oo. Nawala si Peter. I think napindot lang yun. So, elixir of life. No? Sorry sir, napindot lang po. Yeah.
Sabi ko nga. Okay, so elixir of life, yun yung sinasabi ko na parang fountain of youth na hinahanap ng mga alchemist, no? So, but still, after all these yung mga experiments na ginagawa nila, and in na-establish yung chemistry. Now, chemistry is the science that deals with the properties, composition, and structure of substances, no? The transformation they undergo and the energy that is released or absorbed during these processes. We have thousands to hundreds of thousands of compounds of substances in the planet, no? Tumingin ka sa paligid mo ngayon, no? Iba-iba yung mga substances or matter na nakikita mo around you, right? And yet, those matter, those compounds, maybe compounds, elements, or mixtures, those things, sobrang rami niyan. Mas marami pa pag lumabas ka, pumunta ka sa ilalim ng dagat, pumunta ka sa ilalim ng lupa, no? Yun ay gawa lamang. So 118 type of atoms. 118 type of atoms. Ibig sabihin, yun yung number of elements na nasa periodic table. 118 lang yan. Pero napakaraming kakaibang mga substances or mga compounds ang nabubuo out of 118 elements na yan or atoms na iyan. No? So para siyang book. Yung book, 'di ba? Galing lang yan kahit yung sobrang kakapal ng mga dictionary, mga encyclopedia na alam nyo, galing lang yan sa 26 letters of the alphabet. Yung 26 letters, naging words, naging sentences, naging paragraph, and naging book. So ganun yung ganun rin si chemistry, no? Yung ganun rin yung mga substances around us. Okay? So ano ang challenge para kay chemistry? Ang challenge kay chemistry ay ipaintindi sa masa or ipaintindi sa mga tao kung ano yung nangyayari at their macroscopic level. I mean, ano yung nangyayari dun sa paligid nila at paano ito connected doon sa atomic level ng mga elements na pinag-uusapan natin. For example, sa halip na nag-aaral tayo ngayon, imagine nyo ang sarili nyo na nasa LU. Yes. Nasa LU, no? Kasama nyo, jowa nyo, ganyan. Tapos, halimbawa, hindi maulan kasi mainit, no? So, may beach, tapos may maganda yung dagat, no? And maganda yung buhangin, no? Maputi, for example. So, okay, dahil mainit, masarap maligo sa dagat, ang sarap sumisid, ang linaw ng dagat. But, yung dagat, kapag inintindi mo siya and chinek mo siya talaga, you are actually looking at the atoms of hydrogen and oxygen combined. Now, here's the idea. Si hydrogen, flammable gas siya. As is, pag hydrogen, flammable gas siya. Si oxygen ay gas kailangan sa combustion. I'm talking about fire, no? Now, pag pinagsama mo si hydrogen na flammable at si oxygen na kailangan sa pagsunog, pag pinag-combine mo sila, makakakuha ka ng something na pampatay ng apoy. Diba? So, paano nangyayari yun? Yun ang iniintindi ni chemistry and pinapaintindi ni chemistry para sa mga tao. Tama? Another thing, tapos na kayo maligo, okay, nasawa na kayo maligo. Gusto nyong magpatan. Tan. Sa skin, no? So, humiga kayo sa beach, yes. Pagulong-gulong kayo, ganun. Mainit. Tumayo kayo, ganyan. So, may mga nakadikit na sand sa inyong katawan. Now, yung sand, okay, kita mo, sobrang ganda, nagpipicture-picture ka ganda. Pero, pag chinek mo yung sand, may mga sand na makintab, may mga sand na iba ang kulay, but iba-iba ang kulay nila. Now, ang sand ay silicon dioxide. Bakit naging ganon ang itsura noon? Bakit naging itsura niya ay sand? Pero pag pinag-usapan natin yung silica, ang silica ay makikita sa mga likod ng cellphone nyo, and yung oxygen again is a gas. Bakit pag pinagsama sila at nakakuha ka ng silicon dioxide, buhangin siya, sand. Di ba? So, yun yung gustong ipaintindi ng chemistry sa atin. Okay, so let's move on. I have here some of the persons or personalities na nag-contribute sa chemistry. Una,
si Robert Boyle. If you're familiar with the gas laws, si Robert Boyle ang unang-unang nag-aral ng gas law, no? He discovered that the volume of gas decreases with increasing pressure and vice versa. So, kung familiar kayo sa Boyle's law nung kayo ay high school, no, na-discuss yan. So, paano to? Si Boyle's law, halimbawa, try natin, no? Try natin sabay-sabay. Hinga tayo, hinga. Bibilang ako, ha? 1, 2, 3, go, ganun, ha? Tapos, mag-i-inhale kayo. Inhale, as in, hihinga, papasok, no? Inhale. Okay. Sige, I will count, ha? 1, 2, 3, go. Inhale. Okay. Mag-exhale rin kayo. Mag-exhale kayo, ha? Baka pinigilan yung mag-exhale dyan. Now, nung nag-inhale kayo, guys, inhale, may part ng katawan nyo yung lumaki, no? May lumaki dyan. Ano yung lumaki sa inyo? May lumaki ba sa inyo? Yun. Miss Peralta. Umano po yung chest, umangat. Yan. Yon, very good, no? Yung chest cavity, no? Hindi natin makita yan. Yung chest cavity natin lumaki, no? So, nung lumaki ang chest cavity, so yung volume ng gas doon sa chest cavity natin dahil malaki siya, nag-increase siya, no? Dito baliktad, decrease eh. Baliktarin lang natin kasi ganun rin yan eh. Yung volume ng gas sa chest natin nag-decrease. So nag-increase, sorry, kasi lumaki yung chest cavity. Nag-increase ang volume ng gas kasi mas maraming gas ang pwede niyang ilaman. And kaya pumasok yung hangin sa loob ng katawan mo galing sa environment nung nag-inhale ka kasi mahina yung pressure sa loob, no? Okay. Parang ang mahirap siyang intindihin, pero hindi natin namamalayan na yun ay Boyle's law. Movement ng volume, relationship ng volume at pressure ng gas na pumapasok at lumalabas sa ating katawan. Di ba? So, isa yan, kung makikita nyo, isa yan sa mga role ni chemistry, maintindihan kung ano nangyayari, no? Katulong si biology, maintindihan kung ano nangyayari sa katawan ng tao, ng hayop at ng halaman. Okay? So, another example nito, naubos yung gasol nyo. Alam mo, mamaya naubos yung gasol nyo. Oy, anak, bili ka muna ng gasol dyan sa kanto, ganyan. Yung tangke ng gas, kaya mo siyang, simple mo lang siyang mabibitbit dun sa bentahan ng gasol. Pero pagbalik na punong-puno ng laman, o puno, di ba? Mabigat. Bumigat siya, di ba? Kasi ang ginawa doon sa gas, yung volume niya, yung gas doon, kasi ang gas compressible eh. Punong-puno siya ng pressure siya. Yes, siniksik siya ng siniksik, kaya lumiit yung volume niya, pero malakas ang pressure noon. Nag-decrease, pero sobrang taas ang pressure nun. Kasi pag may pressure pressurization eh, kasi pag binuksan mo siya, maririnig mo may sisingaw, diba? Pero wala naman siyang leak, pero may sisingaw talaga, ha? So yun yung kay Robert Boyle, okay? So next is John Dalton. Si John Dalton around 1600 to, no? Siya nagsabi na ang atom, siya yung unang nag-aral ng atom. Sabi niya ang atom ay parang bola ng bilyar. Bilog lang. Tapos sphere tapos solid. So, hindi niya alam that time kung ano yung proton, yung electron, and neutron. Kasi sabi niya ganyan yung atom. Bilog lang. Yung idea na yun ay nanggaling dun sa teacher and student na si Democritus and Leucippus. If you're familiar, sila talaga yung nagsabi na, kapag meron kang papel, no, hinati mo ng hinati yung papel na yon. Darating ka dun sa point ng pinakamaliit na piraso ng papel na hindi mo na siya hindi na kayang hatiin. Tama? So, tinawag nila iyong, are you familiar with the term? Tinawag nila iyong atomos. Meaning, uncuttable. Hindi mo na siya kayang ikat.
uncuttable, or indivisible. Diba? Yan. So, doon nakuha ni John Dalton yung idea, tawagin natin, huwag natin tawagin atomos, tawagin natin billiard ball model. And nakilala siya doon. Kasi, although that is not the latest model of atom, doon nagsimula mag-propose ang mga scientists ng mas magagandang model. Kung alam niyo yung, di ba, pag natatapos yung segment doon sa cartoon na Jimmy Neutron, di ba? Sa Jimmy Neutron, parang may gumaganon-ganon. Oh. Pati yun sa Big Bang Theory, gumaganon-ganon na okay, ang alam ng marami, yun ang tamang depiction or yun ang latest model ng atom. No, hindi po iyon. Second to the last yon. Ang last po ay electron cloud model na hindi ganun ang itsura. No? If you're familiar with electron cloud model, tinype ko dyan. Okay? Pwede nyo siyang hanapin sa internet. Ganun ang latest model. So, anong ginawa ni John Dalton? Binigyan niya ng opportunity yung ibang scientists na mag-isip about atom. And yun ang maganda sa science, no? Ang ginagawa ni science, kapag may mas magandang na-i-invent, may mas magandang na-prove, ino-overthrow niya yung mga luma na. O kaya, sinasabi natin na science progresses at a remarkable rate kasi once na nag-i-improve siya at yung improvement niya sobrang bilis. Once na may nakita siyang bago, okay, overthrow na yung luma. Ito na yung tatanggapin. And dapat matanggap yun ng scientific community para sabihin na totoo siya. Okay? Na siya. Talagang tamang science concept, no? Another thing, si Joseph Priestley, he discovered oxygen and hindi niya yung tinawag na oxygen, no? At tawag niya doon sa na-discover niya ay the phlogisticated air. Okay. He also discovered carbon dioxide and nitrous oxide, no? So, siya talaga ang nag-discover ng oxygen, pero hindi niya muna tinawag na oxygen yon. He called it dephlogisticated air. Bakit ganyan yung term na tawag niya, dephlogisticated air? Parang ang hirap naman. Yan po ay may backstory yan. Ang dephlogisticated air ay galing po sa term na phlogiston. Merong isang scientist before na nagsasabi na kapag nasusunog ang isang bagay ay dahil meron itong phlogiston. Yung papel, kaya siya nasusunog dahil sa phlogiston na makikita doon sa papel. Yung bahay, may phlogiston yan, kaya yan nasusunog. Yung dahon, yung basura, lahat ng nasusunog, may phlogiston yan. Ngayon, alam natin na hindi phlogiston ang cause ng burning. Hindi phlogiston ang kailangan ng apoy para magpatuloy siya, para umapoy siya ng umapoy, kundi oxygen. No? So, pero alam nyo, yung phlogiston theory, for 100 years, naniwala ang mga scientists tungkol sa phlogiston, na phlogiston ang cause ng burning. And in that 100 years, mali ang science doon about combustion. Mali ang science about burning, di ba? So, imagine may time pala na mali yung science. During that time, kasi hindi natin masisisi yung mga tao doon kasi during that time, yun yung nag-fit, yun yung umayon sa alam nila about combustion, about burning. Wala na silang ibang choice kasi sobrang hirap ng, experiment. Hindi pa ganun ka tataas yung technology before, kaya hanggang doon yung kanilang pag-aaral. No? Si Joseph Priestley, okay, hindi yan phlogiston. Merong something sa air, kaya nasusunog yung isang bagay. And he called it the phlogisticated air. Now, here comes Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier was the father of modern chemistry. No? Bakit siya? Okay. Yung phlogiston, pinag-aaralan niya na rin yan. And doon nalaman niya yung trabaho ni Priestley about the phlogisticated air, pinag-aralan niya yun ng gusto. No? And
siya ang nagbigay ng pangalan, no? Kaya sa kanya na i-credit, no? Siya yung nagbigay ng pangalan about ng sophisticated air to oxygen. And sabi niya, okay, ito ang kailangan, ito ang gas na kailangan for burning or combustion. So, bigyan siya ng ano doon, ng credit. And pero syempre hindi natin kakalimutan si Priestley. So, he also discovered nitrogen. He described properties of matter. Sinabi niya na yung mga elements pwedeng metal, may mga non-metal like yung mga helium, neon, argon, krypton, chlorine, those are non-metal. Tapos pag sabi niya magnesium, barium, radium, uranium, these are metal, no? Siya yun, isa sa mga described nun. And he helped to standardize and revise nomenclature in chemistry. Bakit ang pangalan ng water technically is dihydrogen monoxide? Siya yung reason nun, no? So, yun yung mga contributions ni Antoine Lavoisier. Isa siyang French chemist, kaya gano'n ang pagkakabigkas ng kanyang pangalan, okay? So, one of the major development in chemistry among living organisms is nung naintindihan ng tao yung photosynthesis ng plants. Alam natin na yung plants, kaya nilang mabuhay ng sila lang without the help of humans, no? Tanggalin tayo dito sa mundo, mabubuhay. Mapupuno ng forest ang mundo pag walang tao. Di ba? Kaya nila. Pero pag walang halaman, walang tao. Di sir, pwede natin kainin yung karne. Wala kang ipapakain sa karne. Or wala kang ipapakain sa mga hayop kasi walang halaman. No? So, ganun yung pagkakaalam natin about photosynthesis, but when you look at the chemical level ng photosynthesis, sobrang ang dami niyang mga steps and processes, no? Photo means light, and isa lang yung sinasabi ko na kapag gabi, nangyayari pa rin yung photosynthesis. Di ba? So, paano yun, sir? Gabi, nakadepende nga siya sa light. Meron tayong tinatawag na light-independent photosynthesis. So, yun ang nakatulong sa sa chemistry nung mas naintindihan na yung photosynthesis. Another discovery of enzyme as biochemical catalyst. Yung enzyme, nakikita yan sa mga katawan ng tao, ng hayop, ng halaman, no? Para silang substance, no? Pag sinabi kasing catalyst, pinapabilis niya yung proseso. Halimbawa, bigyan ko ng example. Sa laway natin, meron tayong tinatawag na salivary amylase. Napindot lang ba yon? Sir Diaz? May tinatawag tayong salivary amylase sa laway. Ngayon, kung meron kang bread sa tabi mo, meron kang loaf bread, huwag mong lagyan ng palaman. Yung halimbawa gardenia or yung mga loaf bread na walang palaman like monay or bun. Pag kinain mo siya at patagalin mo ng konti sa bibig mo, patagalin mo ng konti. Lagyan mo ng konting laway, tapos ikot-ikutin mo sa dila. Nadiri, no? Dapat ang magiging lasa niya ay manamis-namis. Kasi ganito yan. Yung salivary amylase sa laway natin, binibreak niya agad yung carbohydrates into simple sugar na makikita dun sa tawag dito sa bread. Okay? So ganon. Sabi nila, hindi niya na hinihintay na maka-reach yung bread sa tiyan. Sa bibig pa lang, nangyayari na yung digestion. Kaya, tinawag na catalyst, pampabilis ng proseso. No? Tinawag na catalyst, yung mga enzyme, kagaya ni salivary amylase. Okay? Another thing, nakatulong sa chemistry, ay yung nalaman ng tao, ng mga scientists, kung paano gumagana yung mga biomolecules such as DNA, insulin, paano gumagana si carbohydrates, bakit kapag sobrang raming kang kain ng carbohydrates, tumataba ka, nagiging fats, no? Paano gumagana si protina, and paano gumagana yung mga nucleic acids, no? So, mas naintindihan ng tao yung mga ganon. And nakatulong yon sa chemistry. Also, hindi natin pwedeng tanggalin yung pagkakadiscover ng electricity and pagkakadevelop para sa human consumption, no? So, we have Volta, Davy, and Faraday for electricity.
We also have the vulcanization of rubber tires used in vehicles today. Sa mga gulong ng mga sasakyan, may makikita ka doon Goodyear. Kung mahilig kang magbasa, no, magbasa mo may Goodyear doon. Yun ay galing kay Charles Goodyear, naka-discover ng pagpapavulcanize, di ba? Galing. Then Louis Pasteur discovered the use of heat sterilization to kill microorganisms in wines and milk. Yung fresh milk, like Selecta, Bear Brand, yung mga fresh milk, yung ganong environment, very ideal yun para pamahaya ng molds and bacteria. Pero bakit hindi siya basta-basta nagkakaroon ng ganon? Kasi napapasteurize siya. And si Louis Pasteur ang invento no. So Alfred Nobel also invented the first dynamite. Kung familiar kayo sa Nobel Prize, siya yung founder noon, no. Yung proceeds pinagkakitaan ng mga napagbentahan niya ng dinamita dati, no, inilagay dun sa foundation na Nobel Prize Foundation. So kapag magaling ka na scientist, no, siguro narinig nyo na yun, no, magaling ka ng scientist sa medicine, sa physics, sa chemistry, sa literature, and sa peace, sinama nila yung literature and peace, binibigyan ka ng Nobel Prize. Pag ikaw ay isang scientist at meron kang Nobel Prize, ibang level ka na, hindi ka na ma-reach, pang kalawakan ka na, no? Magaling ka na talaga dyan. Now, let's move on to the different disciplines of chemistry. First is we have physical chemistry. It is the study of macroscopic properties, atomic properties, and phenomena in chemical reaction. So, ano po ang concern ni physical chemistry, di ba? When we say macroscopic property, yung mga property na nakikita natin, naaamoy, nahahawakan, di ba? Naririnig. Nasi-sense. Yes, correct. No? So, yung gamit ang ating mga senses. Kaya nga, macroscopic. Macro meaning ito yung mga malalaki. So, itong physical chemistry ay ginagamit to develop new materials. Like halimbawa, ano yung mga mas makabagong klase ng gulong, for example, ng rubber, or makabagong klase ng battery, mga solar panels, sa technology, mga appliances. Physical chemistry could help, no? Ayan. Another, we also have, what's the next one? Next one is inorganic chemistry. It is the study of elements and their compounds, specifically inorganic compounds, their properties and structures. So, ang inorganic chemistry, actually, di ba, ang subject natin ngayon ay organic chemistry. Pag inorganic chemistry, bakit? Ano yung ibig sabihin ng in sa unahan? Like, yung complete, tapos incomplete. Ano tong inorganic? Ito yung chemistry na nag-aaral sa mga walang buhay. No? Like, basta walang carbon. No? Mali pala sabihin yung walang buhay. Any compound na walang carbon. Non-living things, sir. Hindi lang basta non-living eh. Pwede rin non-living, pero magiging general tayo, no? Sabihin natin walang carbon dapat. Like, for example, water. Pwede nyo ba akong bigyan? Bukod sa water, water is hydrogen and oxygen. Walang carbon doon, tama? That is studied under inorganic chemistry. Pwede nyo ba akong bigyan ng example ng compound na walang carbon? Ay, meron ba? Compound na walang carbon. Bigyan ko po kanina ng example, ha? Sodium chloride. Yung asin. Romero. Mr. Romero? Okay na po, sir. Yun po sana po. Okay, asin. Sodium chloride. Wala siyang carbon. So, saan po ginagamit si inorganic chemistry? Again, kagaya ni physical chemistry, they are used in the production of metals and minerals, also in the production of electronic materials such as
solar cells, transistors, and electronic devices, no? Yun ang concern kasi napakarami kasing, like, I think that's the next slide. Napakaraming mga material na may carbon. And sobrang dami ring material na walang carbon. So, yung material na pinag-aaralan, yung mga materials na walang carbon, ay pinag-aaralan under inorganic chemistry, no? Or inorganic compounds. Ang sunod ba dito ay biochem ang sunod. Okay. So, biochemistry is the study of chemical processes in living organisms. Can you point out what are the two branches of science that make up the biochemistry? Very obvious ang sagot. Mr. Lacson. Biology po, sir, tas chemistry. Okay, very good. Okay. So, biology and chemistry, that's correct. No? So, halimbawa, yung tao, that's the bio. Paano siya, humihinga siya, kumakain, nag-excrete ng waste, pumupupo, umiihi. That's the biology. Now, yung chemistry, ano yung nangyayari sa mga, halimbawa, di ba, pag umihi, no? Ano ba proseso? Nafi-filter yung mga mga tawag dito, mga minerals na kailangan ng katawan and nag-stay yun sa katawan. Yung hindi kailangan yung inaalis. So what are those materials? Like salt. Yung salt, inaalis yan. Excess salt means probably kapag sobrang tagal, magkakaroon ka ng kidney stone. So aalisin yan kasi hindi siya kailangan ng katawan. No? For example, di ba, kumakain tayo? Okay, kumain tayo and nabuhay tayo. So that's the biology of it. But yung chemistry doon, ano yung nangyari doon sa food molecules nung na-churn sila sa tiyan at nalagyan sila ng mga gastric juices. Nakaabot sila doon sa ang carbohydrates kasi ay naa-absorb hindi sa tiyan eh. Doon siya dinudurog, naa-absorb siya sa small intestine. May mga villi doon. Paano siya na-absorb? Paano siya na-deliver into liver para linisin? And paano siya na-deliver sa bloodstream para magamit? That is the chemistry, no? Yan. Next is analytical chem. Okay, it deals with the study of composition of matter, separation, identification, quantification chemicals in samples of matter. Halimbawa, kaya tayo nakaka-develop ng mga anti-venom. Yung mga, di ba may mga ano tayo gamot na anti-venom, halimbawa natuklaw ka ng ahas, tapos bibigyan ka ng anti-venom kasi pag hindi ka nabigyan mamamatay ka. Now, analytical chemistry ang gumawa ng anti-venom, no? Kailangan kasi munang ma-profile ng maayos yung kamandag bago siya labanan. Hindi mo yan malalabanan ang hindi mo alam kung ano yung gagawin mong remedyo, di ba? Usually sa army or sa mga ganyan, sa battlefield, hindi ka susugod ng walang intel about the kalaban. So, ito sa analytical chemistry, ganun ang ginagawa niya, no? Halimbawa sa mga toxicology report, kahit sobrang nipis, sobrang konti ng poison na ginamit para lasunin yung, for example, yung victim, di ba? Malalaman ni analytical chemistry, may isa-separate niya kasi pagpunta niyan sa tiyan, no, forensics na. Pag nagpunta sa tiyan, marami doong mga compound eh. Ano doon isa-separate nila? Ano doon yung nakalason? Then i-identify nila yung kung ano yung lason na yun and gaano karami, quantify. Gaano karami yung na-ingest nung tao. Iba yung venom ha, iba yung venom sa poison. Ano pagkakaiba? Sige nga. Yes, Mr. Huerto. Sir, siguro yung venom is coming from mga like snake, halimbawa yung mga nanggaling sa na hindi gawa ng tao. Tapos yung poison, syempre
gawa ng tao. Okay. Sige, sino pa? May isa pa. Pakinggan natin si, may nag-raise pa ng Mr. Lacson. Okay. Sir, ano po, pagka po, ano po, poison, ikaw yung parang kakagat, ikaw yung kakain doon sa bagay na yun. Tapos pagka venom, parang ikaw yung kakagatin. Tingnan natin. Sir. Okay. Thank you, Mr. Lacson. I think, nabasa ko yan, mga be. Nakita ko yan. Okay. Ito yan, pinaka ano niyan, although related halos related yung sabi ni Huerto and Lacson, but yung mas malapit na sagot is kay Mr. Lacson. Kapag diretso sa bloodstream, like kinagat ka, diretso sa bloodstream, that's venom. Pero pag na-ingest mo, nakain mo, nalanghap mo, that's venom. That's poison. Okay? Now, anong latest natin about analytical chemistry? Si analytical chemistry, kaya niyang mag-identify ng poison, drop of poison, na inilagay sa isang swimming pool na punong-puno ng tubig at kasing laki ng isang Olympic, yung ginagamit na swimming pool sa Olympics. Imagine nyo yan, ha? Isang patak lang ng venom, or isang patak lang ng poison or toxin. Tapos, ipinatak siya dun sa isang swimming pool na sobrang laki, like yung ginagamit sa Olympics. Kayang i-separate, i-identify, and i-quantify ni chemical yon. Ni analytical chemistry. Ganyan siya ka-astig. And karamihan pala ng mga forensic scientists natin ay chemist. No? Kung hindi siya nurse, kung hindi siya nag-medicine, mga chemist sila, nagkumuha sila ng Bachelor of Science in Chemistry. No? Ayan, mga registered chemist. Okay? So, yan, ito na yung concern natin. Malalaman natin na si organic chemistry ay patungkol lang dun sa mga carbon. Kahit isang, sir, bakit nagkaroon pa ng separate field of study? Carbon lang naman pag-uusapan natin. Yes, carbon lang, pati yung mga compound na may carbon. Kasi, ang tawag namin dyan, kay carbon, malandi, no? Si carbon kasi, malandi yan. Ibig sabihin, pag nakakita siya ng mga pwedeng kumabit sa kanya, pupuntahan niya yan, kakabitan niya yan. Ang term doon ay reactive. Very reactive. Sumasama siya kahit kaninong gustong makipag-bond sa kanya. In the next coming weeks, pag-aaralan natin. Bakit ganon si carbon? Bakit siya reactive? So, ang dami-dami niyang mga compounds na bubuo, no? Like, carbohydrates pa lang, bandami nating klase ng carbohydrates, no? Meron tayong ginagamit sa, ito, nagkakape ako, may nilagay akong carbohydrates dito kanina, known as stable sugar, sucrose. Meron akong carbohydrates sa aking dugo. Merong carbohydrates na yung nakasabit sa ospital, yung dextrose, that's carbohydrates. Diba? Yung kanin. Yun pa lang yun, no? Alam nyo ba na yung shell ng lobster, ng hipon, those are modified version ng carbohydrates. Yung mga matitigas na shell ng crab, modified version niya ng carbohydrates. So, doon pa lang, carbohydrates pa lang yun. Ang daming mga macromolecules concerning carbon. Kaya nagkaroon ng separate field of study, which is organic chemistry. Okay? So, let's move on to the practical applications of chemistry. So, one practical application is nuclear chemistry. Sa nuclear chemistry, when we say nuclear chemistry, it's the study of radioactivity, nuclear processes and transformation in nuclei of atoms. Meron tayong dalawang kilalang nuclear processes. Yung isa nagko-combine, yung isa nag-i-split. Familiar? Sa Dragon Balls, hindi nyo na yata nabutan yung Dragon Balls na yun. The fusion, nuclear fusion and fission. Hindi natin kayang gawin ng nuclear fusion dito sa Earth, pero pwede nating ihiwalay sila. That's nuclear fission. Yung mga ginagawa natin sa nuclear power plant dito sa mundo, nuclear fission yan. Hindi natin kayang mag-fuse ng dalawang nucleus. Kasi kailangan natin ng temperature na kasing init ng core ng sun.
para makapagdikit tayo ng dalawang proton. Okay? So, doon papasok si nuclear chemistry. Paano natin ma-harness yung power sa atom, no? Marami pa yan. May mga applications na yan, pero more on nuclear physics na yun, like yung atomic bomb, more on nuclear physics na yun eh. It was the idea of Albert Einstein, no? Pero ang lead engineer and scientist ay si Oppenheimer. Merong movie si Oppenheimer ngayon, panoorin yun. Related yun kay nuclear chemistry and nuclear physics. Okay? So let's move on. Industrial chemistry, ito, yung proseso ng pag-apply ng chemical knowledge sa industrial processes. For example, bakit madumi yung tubig na nilalabas? Yung tubig galing sa sa CR, yung pinagliguan, pinagflashan, yung pinaghugasan ng mga plato, bakit dumudumi yan? At bakit siya hindi pwedeng basta-basta pakawalan sa bodies of water, like sa rivers or sa seas? Kagaya nung nangyari sa Boracay. Diyan papasok yung idea ng industrial chemistry, di ba? Noong 2021, I guess, pinasara ang Boracay for 6 months kasi sobrang dumi na, no? Industrial chemistry ang concern doon. Okay? And we also have forensic chemistry. Ito na. Paano ilalapat yung alam natin about forensic chemistry, forensic science sa pag-administer ng justice? So, ano-ano nga ba yung applications ng chemistry sa criminology, ng forensic chemistry to criminology or administration of justice? So, ito po siya. Una, drugs. Okay, ma-identify ng mga forensic scientists kung anong klase ng droga yung pinag-aaralan nila. Tama? Yan ba ay pare-pareho man ang itsura niyan, but they could identify using analytical chemistry. Fraud cases, for example, relate natin doon sa droga, nagbenta sa'yo ng, ang bili mo ay presyong shabu, pero hindi pala shabu yung binigay sa'yo, nagreklamo ka. hindi ko magre-reklamo, di ba? Kasi mapapatunayan na user ka. Nabuko na, for example, hindi tunay na methamphetamine yung binibenta sa'yo, and that is a fraud, di ba? Fraud yon. So, well, let's have another example. Gumawa ka ng peking gamot, like para sa lagnat or para sa ubo, tapos hindi naman talaga siya registered or talagang hindi tama yung pagkakagawa mo, no? That's a fraud. Kaya siyang pag-aralan ng analytical chemistry. Sa mga crime scene, every time na involved ka sa isang krimen, you leave something behind, no? Sabi yan ng kapatid ko, no? Pero meron palang ganong prinsipyo. Kala ko siya lang yung nakaisip nun or natutunan. Pero may ganun pala talagang konsepto, no? Ang sinabi ni French criminologist Locard, if you're familiar, yung familiar kayo sa sinabi niya? Ano sinabi ni noong 1900, around 1900, French criminologist Edmond Locard, sabi niya, you leave something behind sa crime scene and you bring something. Pag may naiwan ka, it could probably your hair, could be semen or seminal stains, blood stains, your DNA, hair strands, no? Yung mga tawag dito, mga fiber ng iyong skin cells, no, fiber ng iyong mga damit. So, may naiiwan ka talaga at may nadadala ka. Sabi ng kapatid ko na isang jail officer dyan sa Manila City Jail, sabi niya muna lang, kuya, gusto ko mag-aral sa PCCR ng masters. Sabi ko, sige, okay doon. Tapos sabi niya, ngayon tinatanong ko siya, oy, nagtuturo na ako sa PCCR, gusto mo mag-aral doon, magagaling yung mga bata doon. Sabi niya, hindi na kuya kasi nagbi-business na siya. Nag-aaral kasi nagbi-business na. Anyway, sabi niya, kahit anong galing mo tago sa isang krimen na ginawa mo, may something na magtuturo niya papunta sa iyo, di ba? Nakakatakot yung ganun, di ba? Kala mo na master mo na yun, but may something talaga na makakapagturo na ikaw yung gumawa nun. So that's a good thing din kasi hindi ka matatakot na mapagbibintangan ka basta-basta. Di ba? So somehow ma-assure ka na
hindi kung sino-sinong kawawa lang natambay yung matuturo na, okay, ikaw gumawa niyan. Hindi gano'n, no? That is because meron tayong mga forensic scientist, okay? So, poisoning cases, yung sinabi ko about toxicology report. Medicine, sa paraffin, yung, alam nyo na yan, yung sa substance na naiiwan sa kamay kapag nagpaputok ng baril, and explosives. Those are the concerns of organic chemistry in criminology. Isa pa yung alcohol. Pag i-discuss kasi natin yung yung alcohol poisoning, pag na-discuss natin yung alcohol sa mga 8th or 9th week of the lesson, no? 8th, 9th, or 10th week yata. May alcohol tayong pag-discussan doon, no? So may mga breath analyzer tayong ginagamit para masabi na, oy, kahit hindi ka mukhang lasing, meron kang alcohol content sa iyong katawan, di ba? Okay, so eto, since it's already 3:34, 7 minutes lang to mga kapatid sa pananampalataya. Pwede nyo na lang panoorin yan, no? Pwede nyo sundan yung link. Anyway, this is posted in our LMS. Ano lang yan, kumuha ako na isang video na makakarelate tayong lahat sa nangyayari sa forensic science ng Pilipinas. Anyway, this was produced in 2018 pa. So after 5 years, ano na kaya ang kalalagyan ng or sitwasyon ng forensic science dito sa Pilipinas, no? And I'm happy na si PCCR nag-o-offer na siya ng Bachelor of Science in Forensics. Alam nyo guys, masarap magtrabaho sa forensics kasi halimbawa nerd ka, no? Nerd. Magaling ka talaga sa theories. Kapag nailapat mo siya sa real life, like nakatulong ka para mag-solve ng kaso gamit yung talino mo sa chemistry, iba ang level nun, di ba? But I'm not saying na lahat kayo papunta doon. Siyempre, kanya-kanya tayo ng calling. Tulad ko, ang calling ko ay magturo sa inyo. Ang calling nyo mag-serve sa mga taong bayan soon. Hopefully, no, magkita-kita tayo sa bilang mga kawani ng gobyerno, di ba? Maganda na ang bigayan bilang mga pulis. Maganda na. Mas maganda na sa bigayan ng teacher, di ba? So, kami na ang next increase ng sahod. So, pakipanood na lang po yan and tingnan nyo kung yung problema nung 2018 ay problema pa rin hanggang ngayon. No? May sasabihin dyan kasi si Albayalde Kilala niya yung director ng NCRPO before, si Albayalde, General Albayalde. May sinabi siya about the problems of forensic science dito sa Pilipinas. Tingnan nyo kung yun ay applicable or nangyayari pa rin ngayon 2023 after 5 years. Right? So, if you have no questions, then thank you so much for listening, for staying with me. And mag-iingat po kayong lahat. Pwede na po kayong magsagot ng ating quiz sa LMS. Wait lang pala. Bigyan ko kayo ng 15 seconds, no, to fix yourself, ayusin ang buhok. Kung nakahiga kayo ay bumangon-bangon muna kayo. Then after 15 seconds, mag-open po tayo ng camp for our group pictorial. Sige. And pwede nyo na pong sagutin ang quiz na nasa LMS nyo, yun sa baba. No? Naka-open na yon. Anyway, lahat po ng activities natin, 2 weeks po sila lagi naka-open. That's 14 days. Minsan, nangyari 12 to 14 days ko. Dapat mga 5 araw lang yon. Ginawa ko pong 14 days. Bakit? 2 weeks. Bakit? Para pagdating ng finals, wala na mangungulit sa akin, sir. Pwede bang pa-open ng talagang, sir, namatay yung aso namin, sir. 5 buwan akong hindi nakapagsagot ng di ba? So, ganon, ha? So, kahit nagtatrabaho kayo, yung 2 weeks, I think, to answer 10-item quiz is mahaba na. Ha? So, hindi na po kasi ako nagbubukas ng quiz. Mahirap yon, unfair yun sa iba. Okay? So, thank you so much for listening. Sige, mag-open na po tayo ng camera natin. Maraming pong salamat sa mga tumalima. No? Ayan. Okay, thank you so much. Smile tayo, ha? 1, 2, 3. Smile. Tapa. Okay, thank you so much. Then, you have questions? I think may question. Kapag wala po kayong question, pwede na po kayong mag-leave sa ating Gmeet. Bye-bye, everyone. See you again next week. Same time, same place. Ha?
Same channel. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, Mikaela. Mikaela, what's your question? Sir, yung diniscuss mo po ba ngayon, yung presentation mo po nasa LMS? Yes po. Lahat po ng presentations natin hanggang week 5 nasa LMS na. And ito pong diniscuss ko ngayon, yan po yung nasa quiz. Okay po, sir. Thank you so much po. Okay. No worries. Bye-bye.